How queer was Jesus? He was an observant Jew, but he was 30 years old, no wife, no job, hung out with 12 other dudes. That's pretty queer. Bago natin sagutin, linawin muna natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng queer? Sa modern usage, ito ay term na ginagamit para ilarawan ang sexual identity na hindi align sa traditional male and female design. So hindi ito simpleng joke lang. May malinaw itong sexual implication. Dito pa lang kailangan nating ituwid ang framing. Hindi ito biblical argument. Sarcasm at speculation ito. Hindi ito exegesis, ito ay assumption. Ginagamit ang modern categories para i-interpret ang buhay ni Jesus. Pero mali iyon. Hindi mo pwedeng i-project ang modern sexual labels sa historical at biblical na context. Ang unang claim niya, walang asawa si Jesus, so may implication. Mali ang logic. Ang pagiging single hindi automatic may sexual implication. Sa Bible, ang singleness ay hindi kakaiba. Ito ay may purpose. Sa 1 Corinthians chapter 7 verses 32 hanggang 34, ang walang asawa ay nakatuon sa gawain ng Panginoon. Mga ka-good news, si Jesus ay walang asawa. Hindi dahil sa identity issue, kundi dahil sa kanyang mission. Pangalawa, wala siyang trabaho. Hindi rin ito accurate. Si Jesus ay isang karpintero at naging teacher with a public ministry. Sa Mark chapter 6 verse 3 ang sabi, hindi ba ito ang karpintero? Mga ka-good news, si Jesus ay hindi tambay. May malinaw siyang calling at gawain. Pangatlo, kasama niya ang 12 na lalaki, so may implication. Ito ay malinaw na projection. Sa Jewish culture, normal ang rabbi na may mga male disciples. Ito ay bahagi ng male discipleship model. Walang kahit anong biblical evidence na may sexual implication yon. Inuugnay dito ang closeness sa immorality na wala namang basehan. At ito ang pinaka-importante. Si Jesus ay walang kasalanan. Sa Hebrews chapter 4 verse 15 ang sabi, siya ay tinukso, ngunit walang kasalanan. Ka-good news, kung mali ang view mo kay Jesus, mali na rin ang gospel mo. So maging malinaw tayo, hindi ito simpleng joke lang. Ito ay pagre-redefine kung sino si Kristo. At kapag binago mo kung sino si Jesus, binabago mo ang ebanghelyo. Hindi natin ina-adjust si Jesus para mag-fit sa culture natin at para mag-fit sa sarili nating lifestyle. Ang culture ang dapat nag-a-adjust sa katotohanan. Si Jesus ay banal, walang kasalanan, at siya ang tagapagligtas. At ang goal natin ay hindi lang manalo sa argumento, kundi maging tapat sa katotohanan. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.